Sis Japan, good morning! O diba yung boses ko paus-paus na? Madaling araw ko na kasi ito ginawa. Eto nga pala ay noong Doyobi or Saturday. Di bali tapos na nga palang kumain si ate at si bunso niyan ng agahan. Kaya naman kami naman ni daddy. Di bali gumawa lang ako ng avocado smoothie, tsaka banana pancake, at sinamahan ko rin ng salad. Si daddy parang busog pa pero kakainin din niya yan. Kung hindi, naku po. Dahil nga Sabado ngayon walang pasok si ate. Kaya naman dito lang sila sa daddy nila. Meron nga pala akong pasok niyan. Pero bago yon, isampay muna natin itong nilabhan ko at ayusin na rin natin ang bed. Dahil may oras pa nga, ginagawa ko to. At eto nga, nagbihis na rin ako ng uniform para pagdating ko sa work, hindi na hassle. At syempre, nag-ayos na rin tayo ng mukha para hindi naman mukhang haggard. Lagay tayo ng sunscreen, base, at saka konting powder na rin. For final naman, ayusin natin yung buhok. Dahil nga nasa kainan tayo, kailangan nakataas ang buhok. Oh, maganda na ba? Ay, feeling, char! Naglagay din nga pala ako ng t-shirt niyan sa taas para paglabas ko hindi kita. Bawal kasing ibalandera yung logo. Kaya naman pagdating ko sa work, huhubarin ko rin naman yan. Itong mga oras pala, papunta na nga pala ako sa work niyan. 1, 2, 3. Tapos na yung work ko. O diba, ang bilis lang? Parang dar na lang. After nga ng work ko, may bibilin pala ako sa Domi. Ito nga palang arena, pinapabili ni daddy. Magbe-bake daw kasi siya. At nung nabayaran ko na nga, nakita ko tong mga chocolates na pang Halloween. Ang dami nga nila eh. Ang kulit nga eh, nung bumili ako ng candy, akala ko puro matamis yung laman. Pagkatapos may nakain ako maanghang. Na-trick talaga ako doon. Ang kulit ng mga design, kapag normal, hindi ganyan sila. Pero syempre, yung presyo, mahal. Ito naman ay popcorn. Salt and caramel ata ang laman nito. At ito naman parang bago sa paningin ko. At ito nga, nadaanan ko nga kanina. Naisip ko na pag uwi ko na lang, dadaan ako dito. At ito na nga, pagkain nga pala ito ng mga Brazil. Na-miss ko to. Dahil nga minsan lang sila nandito, kaya sinamantala ko na naman sila. Actually, 2 beses na ako nakabili sa kanila. Ito nga pala ay parang ensaymada sa atin. Chicken daw ang laman yan. Mukhang masarap, pero hindi ko pa na-try yun. At ito nga ang napili ko kasi gusto nila ate at bunso. Actually, may 3 flavor sila. Corn mix, chicken ball, at saka cheese with bacon. At pumili rin ako ng cake nila. Ang sarap nito. 3 flavor din ang meron sila, pero chocolate ang binili ko syempre. Masarap din yung coconut nun. Dahil nagugutom na rin nga pala ako, bumili rin pala ako nitong cream cheese chicken. Hindi ko alam yung tawag dito, pero malutong siya na flat. At dahil nagaling ako sa trabaho, i-treat naman natin yung sarili natin dahil nagugutom na ako. Kapag Sabado talaga, isugashi talaga or busy talaga sa trabaho ko. At nung kinain ko nga, nasarapan talaga ako dito. Mainit-init pa kasi, halos mapaso nga yung dila ko eh. Dahil nasarapan nga ako, nakalahati ko na nga eh. Ganito nga pala yung loob niyan at itsura niya. At syempre pumunta ako dito sa Family Mart para naman sa pantulak. Tara, buksan na natin. Ito nga pala ay milk tea, iisa na lang natira. At ito naman ay Godiva chocolate, sarap niyan. Pero ito ang pinakagusto ko, syempre, kape. Tara, bayaran na natin. At ayan, tapos na ako magbayad. Ilalagay naman natin to sa isang machine. Pagkatapos, pipindutin mo na tong froth. At etong blue na ilaw na to, kapag meron ng ilaw lahat, ibig sabihin tapos na yan. Maghihintay ka lang ng onte. Pagkatapos may lalabas dyan. O diba, details na details? Taran! Ayun, tapos na. Tapos ikaw na maglalagay ng takip at saka straw. Parang Starbucks lang. Gustong gusto ko talaga ito. Ewan ko ba ngayon, nakakahiligan ko uminom ng malamig. Kahit nga winter. Pagkatapos rin nga nito, umuwi na rin ako. Dahil naghihintay pa sila ate at bunso at si daddy na rin. Noong dumating na nga pala ako, nasa baba nga pala si daddy at saka si bunso, hinihintay daw pala nila ako. Tinanong nga ako ni daddy bakit ang tagal ko daw. Sabi ko naman, kumukuha kasi ako ng video pang vlog. Kaya naman si daddy na ang nag-video niyan sa akin. At ayun nga, na-realize ko at para sa akin kung bakit pinapahintulutan tayo ng Lord na magkaroon ng problema dahil namimiss niya tayo. Dahil yan yung kaparaanan niya para kausapin natin siya. Kaya pansinin nyo, lalo na kapag may problema tayo at sobrang bigat na, lumalapit tayo sa kanya, di ba? Dahil kadalasan sa sobrang busy na natin, hindi na natin siya napapansin. Kaya be thankful kahit may mga pagsubok tayo. He always remind us na lagi siyang naandyan at mahal na mahal niya tayo. Kaya wag na tayo magtaka
kung may problema tayo. Ibig sabihin, namimiss niya tayo. Yun lang po. Salamat!